ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapistahan ngayon ni San Lorenzo, diakono at martir, hilingin po natin ang kaniyang panalangin at matutunawa tayo sa kaniyang halimbawa. At upang tayo maging marapat sa misang ito bilang pagpupuri sa Panginoon, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng ating bayan, naway maiadya ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga nagpapamisa, mga kasama nating nagsisimba. Lalo na yung mga may problemang pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin ang pagtupad ng tungkulin. Sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob.
Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo na sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasi Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Paano po kayo magbigay? Natutuwa kaya ang Diyos sa inyong pagbibigay? Sapagkat kung hindi, malamang sa nasasayang lang po ang ating ibinibigay. Siyempre, ayaw nating mangyari yan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa na gusto ng Diyos, ibig ng Diyos, ay ang kusang pagkakaloob, o mas popular sa Ingles na God loves a cheerful giver. Notice that, hindi lang gusto ng Diyos na nagbibigay tayo. Gusto rin ng Diyos na nalulugod tayo, natutuwa tayo, o magaan ang loob natin kapag nagbibigay tayo. Sapagkat kung hindi, malamang sa hindi siya natutuwa. Kahit paggaano kalaki, karami, kadakila ang ibinibigay natin. Tandaan nating nakikita ng Panginoon ang nasa sa loob natin. Nakikita niya kung hindi kusa yung ating pagkakaloob, kung hindi maluwag ang ating loob. Now, aminin po natin na may mga pagkakataon, nasasaktan din naman tayo sa pagbibigay natin.
Hindi lamang po ng pera o material na bagay, kundi pati na rin ng pagbibigay ng pasensya, pangunawa, pagpapatawad, pagmamahal, pagsasakripisyo, ay mahirap din po yan. At siguradong mararamdaman natin yan. Masasaktan tayo, sigurado, kapag ibinibigay na natin yan. Now, dahil sa tayo nasasaktan, ang ibig sabihin po ba nun, hindi na nalulugod sa atin ng Panginoon kapag nagbibigay tayo ng may ganong disposisyon, na tayo nasasaktan, na tayo nahihirapan? Kasi di ba sabi, God loves a cheerful giver. So paano kung tayo nahihirapan o nasasaktan? Cheerful giving pa rin ba yan? Ang sagot po ay depende. Depende kung kapag nasasaktan, nahihirapan tayo sa pagbibigay, ay nagrereklamo tayo, nainis tayo, nagmumura pa tayo, nagagalit tayo. Lalo na sa binibigyan natin, ay hindi po cheerful giving yan. At hindi kalugod-lugod sa Diyos yan. Pero kung kahit na nasasaktan, nahihirapan tayo, ay nagagawa pa rin natin ngumiti o hindi man tayo ngumiti ng tahasan, ay maluwag sa ating kalooban ng ating pagbibigay, bagamat tayo nasasaktan, yan po ang cheerful giving pa rin, despite pain. At yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon natin. Ang napakagandang halimbawa po niyan, bukod syempre sa ating Panginoong Jesucristo, ay ang ipinagdiriwang natin po ngayong Santo, San Lorenzo, na ayon sa tradisyon ay habang iniihaw ng buhay. O isipin nga po ninyo, gaano kasakit yun? Iniihaw ka ng buhay. Ka na lang immediately pinatay. Habang siya iniiwan ng buhay, ay nasabi pa niya sa mga nag-iihaw sa kanya, tostado na ako dito. Kabilang side naman, para pantay. Di pa sinabing, para paktay. And he says us that without bitterness, without anger, but with love, as he offered his life wholeheartedly to God. So you see, pwede talagang pagsamahin ang sakit at kagalakan, ang hirap sa pagbibigay at luwag ng kalooban. Pwede talaga tayong magbigay kahit na tayo nasasaktan. And that is what makes our cheerful giving pleasing to God. Kasi isipin po ninyo, pwedeng isipin natin ang cheerful giving ay yun out of our convenience. Cheerful giving yung tulad nung pagbibigay na ginawa ng mga mayaman sa templo na napansin ni Kristo. Dahil ang ibinigay nila ay yung sobra na lamang sa kanila. Ibig sabihin hindi nila naramdaman. Hindi sila nasaktan. So pwedeng cheerful giving para sa atin yan. Sayang magbigay. Hindi mo nararamdaman. O po pwedeng cheerful giving din para sa atin. Yung nagbibigay tayo para lamang tayo parangalan, para lamang tayo makapagyabang. Ang sarap yata ng pakiramdam. Ganyan. Ay hindi po kalugod-lugod na cheerful giving yan. Sapagkat ang cheerful giving ay dapat bunga ng pagmamahal. At kapag tayo nagmamahal, alam naman natin yun eh. Masasaktan at masasaktan tayo sapagkat ang lagi nating iisipin ay ang kapakanan at kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos na ating minamahal at sa kapwa na ating minamahal. So siguradong hindi lamang tayo magbibigay ng sakto kundi ng kung ano yung kailangan ng tao. At siguradong hindi tayo magbibigay para lamang parangalan tayo kundi kahit na hindi tayo maparangalan, kahit hindi tayo mapansin, kahit na nga lihim tayong tumulong. Basta mapaglingkuran natin at mabigyan natin ang minamahal natin. Yun ang cheerful giving. Bunga ng pagmamahal. Sapagkat sabi nga, di ba, ni San Pablo, kahit na buhay niya, kaya kanyang ibigay. Kung wala naman itong pagmamahal, wala itong kabuluhan. Yun ang nagbibigay ng weight sa cheerful giving. If it is out of love, at yun naman ding pagmamahal na yun ang magiging sikreto natin para masuong natin ano man ang suffering na entail ng pagbibigay na gagawin natin. That will make our giving bearable, doable. Kahit pa napakahirap, sapagkat tayo ay nagmamahal. Magagawa na natin kahit mahirap, and at the same time, maluwag pa sa kalooban natin. Sapagkat ito ay bukhal sa loob natin. Ginagawa natin para sa minamahal natin. Katulad ng pagbibigay natin ng best natin para magampanan ang katungkulan natin dahil mahal natin ang mga taong pinaglilingkuran natin. Katulad ng pagdodonate ninyo at paglilingkod ninyo sa minamahal nating simbahan. Katulad ng pagpupuyat ng isang ina, mapatulog lamang ang minamahal na anak niya. Katulad ng pagsisikap ng isang ama para sa minamahal ng pamilya. Katulad ng pagmamalasakit ng isang kapatid, kaibigan, o kahit ordinaryong tao o random na tao lang katulad ng Good Samaritan para makatulong sa nangangailangan. May halong hirap, sakripisyo, sakit, baka luha pa nga ang mga pagbibigay na ito. Pero ang mahalaga, maluwag pa rin nating binibigay dahil nagmamahal tayo. Natulad po ng pagbibigay na ginawa rin ni San Lorenzo.
Actually, siya yung talagang tinutukoy rin dito sa ating ebanghelyo bukod kay Kristo na namamatay na trigo at namumunga ng sagana dahil bago pa ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa Diyos. Ay nandun na araw-araw ang kanyang pag-aalay nito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga minamahal na mga mahirap dukha na para sa kanya yaman ng simbahan. Kaya naman kahit na hirap siya sa paglilingkod ay maluwag ang kanyang loob sapagkat nakikita niya ang bunga ng kanyang paglilingkod para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal. Therefore, huwag po tayong matakot na magbigay kahit na tayo nasasaktan, kahit na tayo nahihirapan. Basta't hindi tayo gagawa, mag-iisip at magsasalita ng masama, bagkus ay mas lalalim pa tayo sa ating paglilingkod at sa ating pagmamahal. Kalugod-lugod pa rin po sa Diyos yan. Mas nagiging kalugod-lugod pa nga po sa Diyos yan dahil sa kabila ng hirap at sakit ay nagbibigay pa rin tayo, naglilingkod pa rin tayo ng maluwag sa ating kalooban. In fact, hindi nga po natin dapat ilihim sa Diyos at sa ating kapwa na nasasaktan tayo kapag nagbibigay tayo. Well, of course, pagdating sa ating kapwa at sa Diyos, syempre, hindi naman yung tipong kinukonsensya natin ng mga ito. Let's also be honest, kapag tinatanong nila tayo, ang Diyos tinatanong din tayo, kung nahirapan tayo, kung okay pa ba tayo, sabihin natin nasasaktan din tayo, nahirapan din tayo. Let's be honest. Kung ano ang nararamdaman natin because a cheerful giver is not someone who does not feel pain, but someone who still gives wholeheartedly, gladly, joyfully, despite the pain that he or she is feeling. Sapagkat higit pa sa pain na nararamdaman natin ay nangingibabaw yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa natin. Kaya wag po tayong mag-alangan na aminin yon dahil hindi po kahiyahiya yun. Natural lang po yun. Napapagod din po tayo, nasasaktan, nahihirapan din po tayo. Ang mahalaga, mas malaking di hamak ang pagmamahal natin sa pagod, sa hirap at sa sakit na nararamdaman natin. Para sa pagbibigay ay maging maluwag pa rin ang kalooban natin. Hence, kapag tayo nakakaramdam ng sakit, ng hirap sa pagbibigay, let's be honest with God, at hindi po natin dapat iniisip o nire-request sa Diyos na alisin niya yun. Yung pain, no. Sa halip, manapa, ang hiling natin sa Panginoon, palakasin niyang lalo ang pagmamahal natin. Sapagkat yun ang sikreto sa cheerful giving that is pleasing to Him. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako, mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Pumikit po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay mo para sa akin. Napakahirap ang ginawa mo, pero dahil mahal mo ako, maluwag mong ibinigay sa akin ito. Salamat! Tulungan mo po ako matulad sa halimbawa na iyong pinakita na aking pagbibigay dapat ay resulta ng aking pagmamahal upang hindi ko dapat sinusukat basta kung ano yung kailangan ng binibigyan ko. At sana indahin ko man, hindi ako magalit, hindi ako mainis, hindi ako magalit, hindi ako magtampo, hindi ako matakot. Tulungan mo po akong magbigay sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan.
Hindi ka niya pababayaan. Posible yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat po siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Higit pa sa inaasahan mo, ang pagmamahal niya ang siyang naging dahilan upang malubag niyang maibigay ang kanyang sarili sa iyo kahit napakahirap nito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung ang buhay niya ay naibigay niya sa iyo. Anong hindi niya kakayanin na ibigay para sa kabutihan mo? Di ba? Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara na sa sa unang-una, una-una, ngayon ngayong magpakailanman magpakailanman at at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumarating iyong tinuturo. Sa'yo'y tiwala, sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya, naging malaya. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, nabili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog ating pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si si Kristo'y Kristo'y nabuhay, nabuhay, si si Kristo'y Kristo'y babalik babalik sa sa wakas wakas ng ng panahon. panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao at pagdasal po natin ang mga ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin si Heso Kristo.
sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero Kordero ng ng Diyos Diyos na na nag-aalis nag-aalis sa ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa walang tigil na panalangin, pati luha'y pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o amin ng biyag, na matapos na pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo sa simbahang ito na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa inyong tiwala sa akin, sa amin, sa pagmamahal nyo sa ating inang simbahan. Thank you po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, Here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.